Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sala Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jean Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlo Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melodin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitzmark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josie and Sister Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasong Tamo. At kayo po na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito ay binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. Tayo po mga kapatid ay magpatuloy sa panalanginan. At ako po ay patuloy din na naghahanda ng banal na salita para ating basahin at ang mga salita ng Panginoon ay mayroong pangako. Na ito ay mababasa natin sa mga Panaghoy, chapter 3, sa verse 21 hanggang 23. Ganito po ang sinasabi, ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako.
Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Sa 23, ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Kaya nga po ang paksa natin ngayong gabi ay binigyan ko po ng pamagat. Ang mga habag ng Diyos ay hindi nauubos. Ang kanyang mga kahabagan ay hindi nauubos. Ang mga habag ng Diyos ay hindi nauubos sa mga naghihirap. Ang habag ng Diyos ay hindi nauubos sa mga mayroong karamdaman. At ang kanyang habag ay hindi nauubos sa mga taong nasa kalungkutan. Sapagkat siya ay nahabag sa mga nalulungkot, kung kaya nga siya ay mayroong biyaya ng kaaliwan. Kaya ito po ang ating paksa ngayon, na ang habag ng Diyos ay hindi nauubos. Kaya ano po ang dapat nating gawin, dahil ang kanyang habag ay hindi nauubos sa mga nakakaranas ng naghihirap. At sa panong ito, mga kapatid, talaga namang makakaranas tayo ng kahirapan ng buhay dahil ang bilihin ay mataas na, ay lalo pang nataas. Makakaranas po tayo ng paghihirap maging sa mga karamdaman. Ang dami po na mayroong karamdaman sa panong ito. Pero, ang lahat po na may sakit ay wag po ninyong kalilimutan na ang habag ng Diyos ay hindi nauubos. At isang araw, siya pa rin ang magdadala sa inyo ng kagalingan at kagamutan. At kaya nga, dahil ang kanyang habag ay hindi nauubos, lalo na po sa panong ito, marami tayong mga kapatid na mga naulila ng ama, naulila ng asawa, naroon pa rin ang kahabagan ng Diyos sa mga nalulungkot. Pero ang kanyang habag ay hindi nauubos upang sa mga kalungkutan ay nagbibigay pa rin siya ng kaaliwan. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Na alam natin, nabasa natin, narinig natin na ang habag ng Diyos ay hindi nauubos. Ito po ang ating gawin. Na tayo po ay magtiwala sa Diyos sa kanyang pagiging mahabagin. Na tayo po ay magtiwala sa Diyos na dito po sa nakasulat sa banal na aklat, ang kanyang habag ay hindi nauubos. Tayo po ay magpatuloy na angkinin, pagtiwalaan ang kanyang mga pangako, ang kanyang habag ay hindi nauubos. Mga kapatid, ano yung dapat natin hingin ngayong ating nabasa, narinig, na ang habag ng Diyos ay hindi nauubos? Ang ating pong dagdagan ngayon ay ang pananalangin. Lagi po tayong magbigay ng panahon, ng oras sa pananalangin. At lagi po nating panghawakan, pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Ang Diyos mahabagin, ang Diyos matapat magpakailanman. At bakit kailangan natin patuloy na magtiwala? Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay magpakailanman. Kaya nga ito po ang aking hiningi sa Panginoon, na ang kanyang habag ay hindi nauubos. Kasi po kung tayo mamumuhay sa pakiramdam, para bang sasabihin natin, wala na atang kahabagan ng Diyos dahil pahirap ng pahirap ang buhay. Pero hindi po gano'n ang itinuro ng Panginoon. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Mabuhay tayo na hindi nakatingin sa mga suliranin. Mabuhay tayo na ating inaangkin, pinanghahawakan, pinagtitiwalaan ang mga pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos, bukod sa mahabagin, tapat magpakailanman. Kaya mga kapatid, ito po ang aking ibinahagi sa inyo. At magkaisa po tayo ng Espiritu. Iugnay natin lagi ang ating kaisipan sa Panginoon. Sapagkat nalalaman natin, nadarama natin, nakikita natin ang kalagayan ng mga kapatid. Kailangan nila ang kaaliwan, kailangan nila ang kagalingan, kailangan nila
ang biyaya na sila ay malagay sa kaluwagan. Pero, mga kapatid, dumadanas man tayo ng mga ganong pagsubok. Ito po ang panghawakan natin. Pagtiwalaan natin ang habag ng Diyos ay hindi na uubos. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sapagkat nagbibigay kayo ng mga salita na may pangako. Sa pakiramdam, Panginoon, ay naramdaman namin ang kalungkutan dahil na po sa mga kapatid na mga naulila, sa mga kapatid na nahihirapan, sa mga kapatid na may sakit. Pero Ama, salamat sapagkat ibinigay nyo ang mga salitang ito upang aming panghawakan at pagtiwalaan ang habag nyo'y hindi nauubos upang kami tulungan sa mga pangailangan. Patuloy po kayong magdala ng kagaling at kagamutan sa aming kapatid na Ayen. Ama, hipuin nyo ang lahat ng kanyang mga buto na sumasakit. Hipuin nyo ang kanyang buong katawan. At kami po, Panginoon, ay nagkakaisang magkakapatid na ang habag nyo'y hindi nauubos. Pagagalingin nyo, palalakasin, pagiginawahin ng kapatid na Ayen sapagkat siya ay naglilingkod po sa inyo. Palain nyo, mga kapatid, na sa panahon ito'y nalulungkot. Tuloy po ninyong bigyan ng kaaliwan ang sambayan na naulila ni Tatawang. At kami po, Panginoon, ay umaasa sa inyo. Ipadarama nyo sa mga kapatid na nalulungkot, ang habag nyo'y hindi nauubos upang aliwin sila, upang ingatan sila, upang tulungan sila. At ngayong gabi, Panginoon, ako po ay umaasa, maraming kapatid na nangangailangan, at kami po, Panginoon, ay dagdagan pa ninyo ng pananampalataya. Mga kapatid sa Piel, mga kapatid sa Iglesia ng Pasintamo, ang aking pong kahilingan, tulungan nyo kaming magkaisa. Nagtitiwala sa inyong mga pangako, panghawakan na ang inyong mga pangako ay tapat magpakailanman, bagamat dumaraan kami sa kalungkutan, sa karamdaman, sa kahirapan, ang inyong habag ay hindi nauubos, may katugunan ang lahat ng aming mga pangailangan. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang
ngalan mo'y